Habang naglalakad si Leticia paalis, hindi niya na napigilan pang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Masakit sa kanya na makita kung paanong paraan. Nagmamakaawa si Jonas sa harap ni Mireya para paniwalaan to. Sobrang sakit na makita ng lalaking iniibig niya ay hindi siya kayang mahalin. Oo, martyr siya pero minsan nagsasawa na rin siya sa ganitong senaryo ng buhay. Kailan ba siya matututunang mahalin ni Jonas? Bakit palagi na lang si Mireya ang bukang bibig nito? Lahat ginawa niya naman para mapasaya to eh. Paulit-ulit niyang ibinigay ang pagkababae niya dito sa pag-aakala na matututunan din siyang mahalin nito. Pero hindi eh. Bigo siya. Sobrang bigo siya at kahit na masakit ay parang gusto niya na yatang sumuko. Manong, pwede bang mauna niyo na akong ihatid pabalik ng rest house? Hindi pa yata aalis si Jonas dito eh. Naluluhang pakiusap ni Leticia sa driver ng sasakyan na sinakyan nilang dalawa ni Jonas kanina. Medyo malayo ang rest house mula dito sa villa at madilim na ang buong paligid. Ayaw niya na din kasi maglakad dahil pagod na siya. Pagod ng katawan niya sa maghapon na wala siyang ibang ginawa kundi ang bantayan si Jonas. Okay po ma'am. Sagot naman kagad ng mabait na driver kaya mabilis na din siyang sumakay ng kotse. Habang tumatakbo ang sasakyan, wala pa ring patid ang pagpatak ng luha mula sa mga mata ni Leticia. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap, mukhang kailangan niya na yatang sumuko eh. Mabilis lang naman silang nakarating ng rest house. Pagdating ng rest house, nagpasalamat lang si Leticia sa driver at nagmamadali na siyang bumaba ng kotse. Diretso ang hakbang niya, pumasok sa loob ng rest house. Ang ganda sana ng buong paligid. Kahit na ang rest house na ito ay super ganda din. Kaya lang, mas nananaig sa puso niyang kabiguan sa pag-ibig. Kaya naman hindi niya na-appreciate lahat ng mga nakikita niya ngayon. Wala siyang ibang gustong gawin kundi ang tahimik na lumuha na muna. Kasalanan niya naman kung bakit siya nasasaktan ngayon eh. Alam niya naman na sa umpisa pa lang, katawan niya lang ang habol ni Jonas pero sumigi pa rin siya. Samantalang sa villa naman tahimik na nakatanaw si Mireya sa malaking bintana ng kwarto. Mula sa kanyang kinatatayuan, natatanaw niya si Jonas, nakaupo sa mahabang bench habang nakatitig sa kawalan. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Mireya. Ni sa hinagap hindi niya akalain na aabot sila sa ganitong sitwasyon. Noon pa man, naitanim niya na sa puso't isipan niya na walang ibang lalaki na gusto niyang maging asawa kundi si Jonas lang. Pero nagbago din kaagad ang lahat noong nalaman niya na niloloko lang pala siya nito. Hey, bakit nandyan ka? Don't tell me na naaawa ka sa kanya. Wala sa sariling napalingon si Mireya nang marinig niya ang boses ni Rovan. Pagkahatid nito kanina sa kanya dito sa loob ng silid, nagpaalam to sa kanya na lalabas daw dahil may kukunin daw sa labas. Hindi niya naman akalain na isang bugkos palang bulaklak ang kukunin nito na hindi niya alam kung saan ito kinuha. Siguro kapag maging maayos ng pakiramdam niya, yayayain niya na talaga itong maglibot sa buong paligid. Alam niya kasi sa sarili niya na isang paraiso ang lugar na to, na hindi dapat palagpasin ng pagkakataon para makapag-enjoy sila. Hindi ako naaawa sa lalaking yan kung hindi naiinis ako. Sino ba kasi siya para sabihin ng paulit-ulit sa akin na ako daw ang babe niya? Yamot niyang sagot kay Rovan. Nakangiti naman tong napalapit naglakad sa kanya at nang makalapit to, walang sabi-sabing basta na lang nitong inangkin ang labi niya. Otomatiko namang naipikit ni Mireya ang mga mata niya. Gusto niyang namnamin ang mainit na halik ni Rovan. Alam niya sa sarili niya na nahuhulog na siya kay Rovan. Hindi niya alam kung paano nag-umpisa ang lahat-lahat, pero alam niya sa sarili niya na ang pagtingin na nararamdaman niya kay Jonas noon ay tuluyang nailipat na kay Rovan sa isang iglap lang. Rovan, mahal mo ba ako? Out of nowhere, hindi mapigilang maitanong ni Mireya kay Rovan. Hindi siya makatitig ng diretso dito bagkus. Ang mga mata niya ay nakatutok sa mga bulaklak na ibinigay nito sa kanya kanina-kanina lang. Saka katakot-takot na lakas ng loob ang inipon niya para tanungin to tungkol sa mga ganitong bagay. Minsan niya nang narinig mula sa bibig ni Rovan ang salitang I love you at gusto niyang malaman kung bukal ba talaga sa kalooban nito na banggitin ng ganong kataga or baka naman bunga lang yun ng init ng katawan. Ngayong naisuko niya na kasi ang pagkababae niya kay Rovan, bigla na lang siyang nakaramdam ng pag-aalala.
Hindi niya akalain na aabot sila sa ganitong sitwasyon. Lalo na kung tutuusin, wala talaga sa plano niya na ipagkaloob niyang pagkababae niya dito. Gusto niya lang naman sanang sakyan ng panloloko ni Jonas sa kanya. Pero hindi niya naman akalain na sa ilang araw na pagsasama nilang dalawa ni Rovan, may pagkakalob niya kaagad ang pagkababae niya dito. Ganun na ba siya karupok para sa isang iglap? Bigla na lang siyang nagparaya at tumihaya sa harapan nito. Of course, I do. I love you, Mireya. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Hindi naman siya makapaniwala sa narinig. Hindi niya tuloy malaman kung nagsasabi ba ito ng totoo itong si Rovan or nagkukunwari lang. Paano nito naaatim na sabihin sa kanya na mahal siya nito? Gayong sa umpisa pa lang, alam na nitong girlfriend siya ni Jonas. At saka ano ba talagang nasa likod ng pagpayag nitong si Rovan para magkunwari na boyfriend niya? Umpisa pa lang. How about you, Mireya? Mahal mo ba ako? Seryosong tanong naman ito sa kanya. Hindi naman siya nakaimik. Hindi niya din kasi alam kung anong isasagot niya eh. Naguguluhan siya. Mahal nga ba niya si Rovan? Posible ba na sa maiksing panahon na magkasama sila? Pagmamahal na ba itong nararamdaman niya para dito? Napaka-imposible naman yata. Kailan lang umiyak siya dahil sa kasawian niya kay Jonas. Tapos ngayon mararamdaman niya na lang sa sarili niya na si Rovan na kaagad ang gusto niya? Abat ang bilis niya naman yatang makalimot. Wala kang maalala at naiintindihan ko kung hindi mo kayang sagutin ang tanong kong yun sa'yo. Basta palagi mong tandaan, nandito lang ako sa tabi mo. Mahalaga ka sa akin kaya naman lahat kaya kong ibigay sa'yo. Mapasaya lamang kita. Nakangiti nitong bigkas at pagkatapos sabihin ang katagang yun, dali-dali nitong lumabas ng silid. Naiwan naman si Mireya na gulong-gulo ang isipan. Para siyang biglang nagising sa realidad ng buhay. Bigla siyang nakaramdam ng agam-agam sa puso niya. Alam niyang may mali at alam niyang mali itong ginagawa niya. Pinaniwala niyang lahat ng may amnesia siya. At saka ano na lang kayang mangyayari kung sakaling malaman ni Rovan na nagkukunwari lang siya. Wala sa sariling mabilis na nabitawan ni Mireya ang bulaklak na hawak niya. Napatingin siya sa labas ng bintana at bigla siyang nakaramdam ng pag-aalala nang mapansin niya na naglalakad si Rovan palapit kay Jonas. Magkaibigan silang dalawa noon pa at feeling ko ako yatang dahilan kaya hindi na sila magkasundo ngayon. Mahina niyang sambit sa sarili niya. Bigla siyang nakaramdam ng kurot ng konsensya. Oo, nasasaktan siya dahil niloko siya ni Jonas. Pero kailangan ba talaga na pati ang pagkakaibigan nila ni Rovan at Jonas ay maapektuhan nang dahil sa kanya? Gosh! Nang mapansin niyang seryosang nag-uusap ang dalawa, nagpasya na siya na maupo na muna sa kama. Dinampot niya ang kanyang phone at tinawagan niyang kanyang kaibigan na si Jasmira. Hey, napatawag ka? Kumustang bakasyon mo kasama si Fafa Rovan? Kaagad din naman itong sagot mula sa kabilang linya. Marahan siyang napabuntong hininga bago nagsalita. Jasmira, palagay mo may mali ba sa ginawa ko? Seryoso niyang tanong dito. Ha? What do you mean? Teka lang, si Mireya ka ba talaga? Bakit parang sobrang seryoso mo naman yata ngayon? Nagtataka nitong bigkas. At saka, anong maling sinasabi mo dyan? Bakit? May nangyari ba? Muli nitong tanong. Jasmira, anong gagawin ko? Hinahabol na ako ni Jonas. Sinabi niya sa akin na siya daw ang boyfriend ko. Muli niyang sambit sa kaibigan. So, ano naging sagot mo? Inamin mo ba sa kanya na wala ka naman talagang amnesia? Sagot din naman kagad nito. Yun na nga eh. Hindi ko kayang aminin, lalo na't naisuko ko na kay Rovan ang bandera ko. Walang paligoy-ligoy niyang sagot at hindi niya mapigilan ang mapangiwi nang marinig niya na bigla na lang sumigaw si Jasmira mula sa kabilang linya. What? Ano? Naisuko mo ng ano mo kay Rovan? Nang ganun kabilis? Jasmira, ang boses mo. Abot yata hanggang kabilang barangay oh. Nayayamot niya namang saway dito. Sorry naman, nagulat kasi ako. Diyos mio, Mireya. Wala pang isang linggo na nakasama mo si Rovan. Tapos naisuko mo na kaagad ang kepyas mo sa kanya. Walang paligoy-ligoy nitong sagot. Hindi niya naman mapigilan ang mapangiwi. Kepyas talaga? Ang sagwa kayang pakinggan. Sabi na may pagkabulgar ang bunganga nitong kaibigan niya. Walang kontrol at wish niya lang na sana mabigyan siya nito ng maayos-ayos na payo. Ano? Anong feeling? Bruha ka. Masarap ba? Malaki ba yung kanya? Narinig niya na muling wika ni Jasmira mula sa kabilang linya kaya hindi niya
mapigilan na muling mapangiwi. Nagsisisi na yata siya kung bakit niya pa sinabi dito na naisuko niya na ang kanyang bandera. Tsak siyang hindi siya nito titigilan hanggat hindi siya magkakwento dito. Ano ka ba, Jasmira? Yung bunganga mo. Teka lang, nasan ka ba ngayon? Baka may makarinig sa'yo. Nakakahiya. Seryosong sagot niya dito. Anong nakakahiya? Walang nakakahiya, no? At saka wala namang masama sa tanong ko, hindi ba? Curious lang ako at lalo na't hindi ko pa nararanasan ang ganyang bagay. Bigyan mo naman ako ng idea. Ano, masarap ba? Muli na tong tanong sa kanya. Mariin niya tuloy na naipikit ang kanyang mga mata. Masarap nga ba talaga? Nakatatlong rounds sila ni Rovan, so masarap talaga, kaya lang kalbaryo naman ang naranasan niya kinaumagahan, di ba? Hindi recommended at wala siyang balak na sabihin dito sa kaibigan niya na nasarapan din siya, no? Baka mamaya kung ano-anong papasok sa isipan at kung ano pang mangyari. Hindi hindi masarap. Masakit at katunayan nga, ngayon lang ako nakakagalaw-galaw. Kaninang umaga sobrang sakit ng katawan ko at inaapoy din ako ng lagnat. Sagot niya naman kagad. Shucks, baka naman masyadong malaki ang kay Rovan kaya ganoon. Halata ang kilig sa boses sa sambit nito. Hindi niya tuloy maiwasang makaramdam ng pag-iinit ng kanyang pisngi. Dapat talaga hindi na siya nagkakwento eh. Dapat hinayaan niya na lang itong tanungin siya ng tanungin. Heist, ano malaki ba? Gosh, ano ba Mireya? Mahal mo na kagad siya? Imagine, 3 taon kayo ni Jonas tapos kay Rovan mo lang pala isusuko ang bandera mo. Hindi kaya sobrang unfair noon sa panig ni Jonas? Muli nitong bigkas. Kailan pa naging unfair sa kanyang lahat-lahat? Gayong siya itong nagloko. Nainis niyang sambit. Well, unfair naman talaga eh. Pero syempre, hindi na pala unfair dahil nagloko siya. So ano na ngayon ang plano mo? Kay Rovan ka na lang? Muli nitong tanong. Hindi ko alam. Nag-aalala ko, Jasmira. Ang alam ni Rovan, may amnesia ako. Tapos si Jonas naman. Gusto na makipagbalikan sa akin. Naguguluhan niyang sambit. Di ikaw ng mahabang hair na pinag-aagawan ng 2 lalaki. Grabe, bilib na talaga ako sa'yo, Mireya. Ang ganda-ganda mo talaga. Natatawa nitong sagot. So, ano na ngayon ang gagawin ko, Jasmira? Naguguluhan na ako eh. Feeling ko naiipit ako sa 2 lalaki. Seryoso niyang tanong dito. Kahit naman lukaret to, alam niyang may magandang payo itong maibibigay sa kanya. Ano pa nga bang magagawa mo kung hindi ang manatili sa bisig ni Rovan? Malay mo naman hindi ba, ma-develop din siya sa'yo at panagutan niyang ginawa niya sa'yo, Mireya. Seryoso nating sambit. Hindi mainam siya na nakaimik. Tsaka nagloko na si Jonas, hindi ba? Huwag mo nang balikan ang gagong yun. Diyan ka na lang kay Rovan. I-enjoy mo na lang ang lahat at iwasan mo na munang mag-isip ng kahit na ano pa man. Nandyan na yan eh. At wala ka nang magagawa pa. Seryoso nitong muling sambit. Muli siyang napabuntong hininga. Ano pa nga bang magagawa niya? Ginusto niya naman ito eh. Kaya dapat lang napanindigan niya. Kung kausap ni Mireya ang kaibigan niya si Jasmira, si Rovan at Jonas naman ay malapit na magkainitan. Hindi ako susuko. Kukunin ko siya ulit sa'yo. Kahit na anong mangyari. Seryosong wika ni Jonas kay Rovan. Isang makahulog ang ngiti ang gumuhit sa labi ni Rovan bago siya sumagot. Hindi mo na siya makukuha sa akin. Kalimutan mo na siya at isipin mo na lang na ito ang naging kapalit dahil niloko mo siya. Yes, niloko ko siya. Pumatol ako sa ibang babae. Ikaw, hindi ba't pinakiusapan lang kita na magkunwari bilang nobyo niya? Seryosong tanong naman ni Jonas kay Rovan. Saglit na natigilan si Rovan sabay iling. Noon pa man gusto ko na siya. Bumalik man ang alaala niya or hindi. Wala akong pakialam. Nakuha ko na siya at hindi na siya makakatakas pa sa akin. Seryosong sagot naman ni Rovan na labis na ikinagulat ni Jonas. Pakiramdam niya sinampal siya ng katotohanan. Mabilis na napatayo si Jonas at walang sabi-sabing hinawakan niya ang magkabilang kwelyo ng damit ni Rovan. Galit siya sa narinig. Hindi kayang tanggapin ang kalooban niyang katagang binitawan ni Rovan ngayon lang. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Galit niyang sigaw dito. You hear it right, bro. Hindi ko na dapat itong banggitin sa'yo pero dahil mapilit ka, gusto kong sabihin sa'yo na may posibilidad na bububuntis ko na si Mireya. Seryosong sagot nito na lalo nagpadagdag sa galit sa puso ni Jonas. Hindi siya makapaniwala sa narinig at feeling niya, puputok ang puso niya sa sobrang sakit.
Walang hiya ka! Walang hiya ka! Galit niyang sigaw at hindi pa siya nakapagpigil pa. Isang malakas na sapak sa panga ang pinakawalan niya dito. Ramdam ni Rovan ang sakit ng sapak ni Jonas. Kaya mabilis din siyang gumanti. Tinadyakan niya ito't ilang saglit lang, nagsidatingan na din ang mga gwardya. Mabilis na din naman silang inawat. Bitawan mo ko. Pasasabugin ko yung mukha mo, gago ka. Nag-take advantage ka kay Maria? Porket wala siyang maalala? Hayop ka. Hayop ka. Hindi mo ba alam na ilang taon ko siyang iningatan? Tapos isang iglap lang, kukunin mo siya sa akin ng ganun lang? Nagpupuyo sa galit na sigaw ni Jonas. Hindi niya akalain na makakaranas siya ng ganito kasakit na kabiguan. Hindi niya akalain ng kaibigan na labis niyang pinagkakatiwalaan ay niloko siya at tuluyang inangkin ang babaeng iniibig niya. Umalis ka na. Wala ka nang magagawa pa kahit na magsisigaw ka pa dyan. Nangyari ng lahat at wala ka nang magagawa pa. Kalimutan mo na si Mireya dahil simula nung pinagkatiwala mo siya sa akin, inangkin ko na siyang akin. Seryosong sambit ni Rovan kay Jonas. Lalo itong nanggalaiti sa galit pagak siyang tumawa bago nagsalita. Hindi ako susuko. Hindi ako papayag na basta mo na lang angkinin ng babaeng mahal ko. Hindi ako papayag. Ilalaban kong pag-ibig ko at gagawin kong lahat para maging akin siya ulit. Galit niyang sigaw pabalik kay Rovan. Isang malakas na pagtawa. Ang naging tugon ni Rovan at pagkatapos noon, mabilis na itong naglakad papasok ng bahay. Hindi niya na nilingon ang kaibigan niyang si Jonas na noon ay ilang beses na tinatawag ang pangalan niya. Sir, naghihintay po sa labas ang sasakyan na maghahatid sa inyo pabalik ng rest house. Narinig pang wika ni Jonas sa kanya ng isa sa mga gwardya, pero matalim ang mga matang tinitigan niya lang ito. Pagkatapos noon, walang namutawi na kahit na anong salita sa labi at nagmamadali na siyang naglakad palabas ng gate ng villa. Tahimik siyang sumakay ng sasakyan, nilang saglit lang din naman ay umusad na. Si Leticia, yung babaeng kasama ko, nasan siya? Wala sa sariling tanong niya sa driver. Nauna ko na po siyang naihatid sa rest house, sir. Seryosong sagot din naman kaagad ng driver sa kanya. Malungkot na napatitik sa kawalan si Jonas. Bigla niyang na-realize na kung hindi sana dahil sa kahangalan niya, wala sana siya sa sitwasyon na ito ngayon. Kasalanan niya kung bakit tuluyang nawala sa kanyang bisig ang babaeng iniibig niya. Naging tapat at mapagmahal na nobya niya si Mireya bago ang aksidente pero dahil sa tawag ng laman ay hindi niya maiwasan si Leticia. Nakagawa siya ng isang desisyon na labis niya ng pinagsisisihan ngayon. Wala sa sariling napasabunot siya sa kanyang buhok. Biglang sumagi sa isipan niya ang masayang alaala sa pagitan nilang dalawa ni Mireya. Yes, 3 taon niya itong naging kasintahan at nagawa niyang magtiis na hindi ito galawin dahil ang palagi nitong sinasabi sa kanya noon na saka na daw ang sex kapag kasal na sila. Pero si Rovan, ang kaibigan niya si Rovan, ganun lang kabilis na naangkin si Mireya. Ganun lang kabilis at habang nagpapakasasa siya sa katawan ni Leticia, naging abala din pala si Rovan sa pag-angkin sa katawan ni Mireya. Shit! Asshole! Hindi niya mapigilang sigaw. Wala na siyang pakialam pa kung nagmumukha man siyang baliw ngayon. Wala siyang ibang gustong gawin kung hindi ang mailabas ang sama ng loob na nararamdaman niya ngayon. Pagkahinto ng sasakyan sa tapat ng rest house, mabilis na ding bumaba ng kotse si Jonas. Walang lingon-likod na naglakad papasok at kaagad na dumiretso sa bar counter. Generous pa rin naman ang kaibigan niya si Rovan Maraming nakaimbak na alak sa wine bar nito, kaya kumuha siya ng isang bote. Binuksan at walang sabi-sabing basta nalang tinungga ang laman noon. Kaagad na gumuhit ng pait sa kanyang lalamunan, kasabay sa pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Alam niya sa sarili niya na walang magagawa ang luha para maibalik ang lahat-lahat ng pagkakamali na nagawa niya. Hindi na maibabalik pa ang relasyon nilang dalawa ni Mireya. Kagaya ng dati pero hindi siya susuko. Wala siyang balak na sumuko. Naangkin man ni Rovan si Mireya, pero wala siyang balak na magparaya. Gagawin niyang lahat para maangkin ito ulit. Kahit na anong paraan, handa niyang gawin para muling bumalik sa kanyang babaeng iniibig niya. Mireya, mahina niyang sambit at muling tumungga ng alak. Gusto niyang makalimot kahit na saglit lang. Kahit na ngayong gabi lang, gusto niyang makalimutan ang pait na nararamdaman ng puso niya. Jonas,
Nasa ganong paghihinagpis si Jonas nang bigla na lang dumating si Leticia. Nakasuot ito ng kulay pulang manipis na nighties at kitang-kitang magandang hubog ng katawan nito. Wala sa sariling muling napatungga ng alak si Jonas. Hindi niya inalis ang pagkakatitig niya sa magandang katawan ni Leticia bago siya nagsalita. Bakit gising ka pa? Kumain ka na ba? Seryosong tanong niya dito. Saglit na natigilan si Leticia bago dahan-dahan na tumango. Kumain na ako. Ikaw, kumain ka na rin ba? Tanong nito at pagkatapos sabihin ng katagang yon, walang sabi-sabing inagaw ni Leticia ang bote ng alak na nasa kamay ni Jonas at walang sabi-sabing tumungga din siya ng konti lang. Kung malungkot si Jonas, malungkot din siya. Malungkot siya sa mga nangyayari sa buhay niya. Hindi pa. Hindi pa ako kumain pero parang gusto ko na ngayon. Makahulog ang sagot ni Jonas sa dalaga. Gusto mo na? Kung ganun sumunod ka sa akin sa kusina. Maraming pagkain na dinala dito kanina. Sagot ni Leticia takmang maglalakad na sana to paalis. Pero mabilis tong nahawakan ni Jonas sa kamay. Not so fast. Hindi pagkain sa kusinang gusto kong kainin ngayon. Kung hindi ikaw, Leticia. Seryoso nitong sambit. Hindi naman nakaimik si Leticia. Nagtatalong isipan niya kung pagbibigyan niya ba si Jonas. Gusto niya sanang umayaw. Gusto niya nang makaalis sa putikan na kinasasadlakan niya ngayon. Tulungan mo ko, Leticia. Tulungan mo kong makalimot kahit na ngayong gabi lang. Malanding wika ni Jonas sabay subo sa isa sa mga daliri ni Leticia. Nilaro-laro niya yon sa loob ng kanyang bibig kaya hindi mapigilan ni Leticia ang mapapikit. Shit, paano siya makakatakas kay Jonas? Gayong una pa lang, alam niyang hindi niya na ito kayang tanggihan.